90% na raw ng Marawi City ang nabawi ng militar mula sa grupong Maute. At sa pagpapatuloy ng bakbakan, gumamit na ang militar ng mga kanyon para tuluyan ng mapulbos ang mga terorista. Makibalita tayo kay Lala Roque. Hindi na lang mga bala, maging mga kanyon ginagamit na ng militar para pulbusin ang teroristang grupong Maute sa Marawi City. Sunod-sunod ang pagpuntirya ng militar sa mga pinaghihinalaang kuta ng teroristang grupo kagabi at ang mga tinatamaan ng bala ng kanyon nasusunog. Pero pagtitiyak naman ng mga otoridad, walang madadamay na sibilyan sa pagpapaulan nila ng mga bala ng kanyon sa mga terorista. Maingat din na sinuyod ng militar ang isang barangay kung saan pinaghihinalaang tumakas ang Maute. Ang tulay nga na ito, muntik daw pa sabugin ng mga terorista nung Huwebes para hindi na madaanan ng mga tropa ng gobyerno. Pero napaatras daw ang mga terorista nang harangin sila ng ilang residente at miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Lumabang kami, nakipagbarilan kami sa kanila eh. Yung mga MILF dito, nakipagbarilan sa kanila. Kasama rin sa mga sinuyod ng militar ang Mapandi Bridge. Ito ang tulay na ayon sa mga sundalo at pulis ay hawak pa ng Maute at kung saan isinama ang ilang bihag para gawin daw na human shield. Isang pinaghihinalaang lokasyon din ng Maute ang pinasok ng Philippine Marines kasamang ilang armored vehicle. Kasabay yan ng airstrike sa mga pinaghihinalaang kuta ng teroristang grupo. Pero hindi maka-advance ng masyado ang militar dahil may mga nakaabang daw na sniper ng Maute sa lugar. Mula dyan sa tangke, mga ilang metro ho, bago yung kalaban. Ang layo. Hindi pa namin matansya, ma'am. Kasi, sir, kasi dyan lang talaga. Kung pwede, atras na lang, sir. Kaninang umaga lumabas na mula sa pinasok na kuta ng terorista ang isang armored vehicle ng Marines. They estimate that they are reaching about 90% completely cleared and a little bit more than 10% more to go. We are asking them and we are appealing to these armed men to come to their senses, lay down their weapons, and surrender. In this manner, we will be able to reduce the increasing cost of innocent lives as well as damage to property. Pero sa gitna ng mainit na bakbakan, hindi may iwasang dumami ang bilang ng mga nasasawi. Civilians killed by local terrorist groups, 19. Enemy killed, 89. This has been confirmed by body count, 42, and confirmed by eyewitnesses, 47. Government casualties, killed in action, 21. Ginagawa naman daw ng militar ang lahat para mapalaya ang mga hawak na bihag ng teroristang grupo. We are doing all our best to keep them safe, to guarantee their safe release as much as possible and within the parameters for which we are trying to operate now. Lala Roque, GMA News.